Dalagang linggo-linggo nakakatanggap ng sobre na puno ng pera, ngulit nang puntahan niya ang address sa sobre ay nangatog na ang mga tuhod niya sa nalaman. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito sa tahimik na gabi, may isang bahagi ng buhay ni Lira ang kahawig din ng pinagdaanan mo. Yung panahong kahit pagod na pagod ka na, pinipilit mo pa ring bumangon dahil may taong umaasa sa'yo. Sa bayan ng San Isidro, may isang makipot na eskinita sa likod ng palengke kung saan halos laging amoy isda, basang karton at usok ng iniihaw na mais ang hangin. Doon nakatira si Lira Amavel, isang dalagang 23 taong gulang na sanay nang gumising bago pa tumilawak ang manok at matulog kapag sarado na ang lahat ng ilaw sa paligid. Hindi siya marangya, hindi rin siya palangiti sa unang tingin, pero sa matang pagod niya ay makikita ang tibay ng isang taong matagal nang nakikipaglaban sa buhay. Ang bahay ni Lira ay maliit lang, isang paupahang kwarto na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag umuulan, may 3 timba silang kailangang ilagay sa gitna ng sahig dahil tumutulo ang bubong. Kapag tag-init naman, para silang iniihaw sa loob dahil sa init ng yero. Pero para kay Lira, tahanan pa rin iyon dahil naroon si Lola Imelda, ang kaisa-isang pamilyang natira sa kanya. Lira, mahinang tawag ni Lola Imelda habang pilit nitong pinipigilan ng ubo. Anak, huwag ka nang gumising ng masyadong agahan. Parang hindi ka na natutulog. Agad lumapit si Lira dala ang basong may maligamgam na tubig. Kailangan pula, maaga ang delivery ng gamot sa butika. Kapag nahuli ako, baka kaltasan na naman ako ni Aling Serpina. Hinaplos ni Lola Imelda ang kamay ng apo. Payat na ang matanda at bawat paghinga nito ay tila may kasamang bigat. Hindi dapat ganito ang buhay mo, anak. Ngumiti si Lira kahit halata ang pagod sa mukha. Ganito muna la, hindi habang buhay. Iyon ang dalas niyang sabihin, hindi habang buhay. Parang dasal, parang pangako, parang pader na inilalagay niya sa harap niyang sarili para hindi siya tuluyang lamunin ng lungkot. Tuwing umaga, nagtatrabaho si Lira bilang tagalinis at tagapag-ayos ng kahon ng gamot sa maliit na butika ni Aling Serpina. Hindi siya regular na empleyado, kaya walang benepisyo, walang kasiguraduhan, at madalas pa siyang pagbuntunan ng init ng ulo ng matandang may-ari. Lira, ang bagal mong nagpunas ng estante, sigaw ni Aling Serpina habang nakaupo sa likod ng counter at nagbibilang ng barya. Pasensya na po. Tinatanggal ko lang po yung alikabok sa mga kahon. Alikabok? Baka pati kahon ibulsa mo na rin mamaya. Singit ni Virgie, ang kapitbahay nilang mahilig makisawsaw at laging nasa butika kahit wala namang binibili. Natahimik si Lira, sanay na siya sa ganoong parinig. Sa bayan nila, kapag mahirap ka, madali kang pagdudahan. Kapag may hawak kang gamot, iisipin nilang nagnanakaw ka. Kapag may bagong tsinelas ka, iisipin nilang may lalaki kang pinagkukunan. Kapag tahimik ka, iisipin nilang may tinatago ka. Sa gabi naman, pumapasok siya sa panadariya ni Mang Odon bilang tagabalot ng tinapay. Doon siya mas nakakahinga dahil mabait si Mang Odon kahit hirap din sa buhay. O Lira, sabi nito habang inaayos ang mainit na pandesal sa tray. Kumain ka muna, kanina ka pang nakatayo. Umiling si Lira. Mamaya na po, iuuwi ko na lang po kay Lola yung tira kung pwede. Napabuntong hinga si Mang Odon. Lagi na lang si Lola. Paano ka naman? Napangiti ng bahagya si Lira. Kapag okay si Lola, okay na rin ako. Sa panadariyang iyon, niya unang napansin si Tadeo, isang tahimik na delivery rider na madalas dumaan sa gabi para bumili ng kape at pandesal. Hindi siya palasalita, madalas ay simpleng tango lang ang ibinibigay nito kay Lira. Pero napapansin niya na kapag may natitirang tinapay na hindi na mabenta, binibili ni Tadeo at palihim na iniiwan sa gilid ng eskinita para sa mga batang lansangan. Isang gabi, habang nagliligpit si Lira, nakita niya si Tadeo na inaabutan ng tinapay si Obet, isang payat na batang maruming-rumi ang damit at laging natutulog malapit sa tambakan. Kuya Tadeo, may palaman ba to? Tanong ni Obet. Wala, pero mainit pa.
Masarap na to, sabi ng bata sabay kagat na parang matagal nang hindi nakakain. Hindi mapigilan ni Lira na lumapit. O Bet, saan ka natutulog ngayon? Tumandog ang bata sa direksyon ng lumang kariton. Doon po, pero okay lang ako, Ate Ira. Kinuha ni Lira ang maliit na supot mula sa bag niya. May 2 pirasong tinapay iyon na sanay para kay Lola Imelda. Iniabot niya ang isa kay Obet. Hatiin mo sa umaga, huwag mong ubusin lahat ngayon. Napatingin si Tadeo sa kanya. Ikaw, may uuwian ka pa ba? Meron, sagot ni Lira. May lola akong naghihintay. Hindi yun ang tanong ko. Mahinang sabi ni Tadeo. May uuwian ka pa bang pagkain para sa sarili mo? Hindi nakasagot si Lira. Sanay siyang hindi isama ang sarili sa mga dapat unahin. Sa kabila ng sipag ni Lira, hindi pa rin sapat ang kinikita niya. Ang gamot ni Lola Imelda ay unti-unting nagmamahal. May mga gabing kailangan niyang mamili kung bibili ba siya ng gamot sa ubo o bigas. Kapag walang-wala na, kumakain sila ng lugaw na halos tubig na lang habang pinipilit ni Lola Imelda na ngumiti para hindi mag-alala ang apo. Ngunit hindi lang kahirapan ng bigat na pasan ni Lira. Mas mabigat pa roon ang tanong na matagal nang nakabaon sa dibdib niya. Bakit sila iniwan ng kanyang ama? Ang pangaran ng ama niya ay Donaciano, ayon sa kwento ni Lola Imelda. Pero walang litrato, walang malinaw na alaala at walang kahit anong sulat na naiwan. Bata pa si Lira nang minsang makita niya ang kanyang ina, si Marieta. Naiiyak habang hawak ang isang lumang litrato. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki sa litrato dahil sinunog iyon ng kanyang ina sa kalan. Ma, bakit mo sinusunog? Tanong noon ng batang Lira. Yumuko si Marieta at hinakap ng mahigpit. May mga alaala anak na kapag itinago mo, lalo ka lang masasaktan. Ilang taon matapos iyon, nagkasakit si Marieta. Bago ito pumanaw, mahina nitong hinawak ang mukha ni Lira at sinabing, "Huwag mong kakamuhian ang ama mo. May mga katotohanang hindi kayang sabihin ng mahihirap." Hanggang ngayon, dala-dala ni Lira ang mga salitang iyon. Hindi niya naintindihan. Kung hindi siya dapat magalit, bakit sila iniwan? Kung may katotohanang tinago, bakit walang bumalik para ipaliwanag? Sa ilalim ng higaan ni Lola Imelda, may isang lumang kahon na mahigpit nitong ipinagbabawal ipabukas. Ilang beses nang nakita ni Lira ang kahon kapag naglilinis siya. May kalawang ang kandado pero halatang iniingatan. Minsan, nahuli niyang nakaupo si Lola Imelda sa gilid ng kama habang hawak iyon, umiiyak ng tahimik. La, maingat na tanong ni Lola noon. Ano po bang laman niyan? Agad pinunas ng matanda ang luha niya. Mga lumang papel lang. Bakit po kayo umiiyak? Dahil may mga papel na mas mabigat pa sa bato kapag binasa mo sa maling panahon. Hindi na nangulit si Lira, pero mula noon, mas lalo siyang nagduda na hindi simple ang kwento ng pamilya niya. Isang hapon, lumala ang ubo ni Lola Imelda. Galing si Lira sa butika nang datnan niya itong nakaupo sa sahig, namumutla at hirap na hirap huminga. La, sigaw niya, sabay takbo palapit. Lola, huminga kayo. Sandali lang, dadalhin ko kayo sa ospital. Wag na anak, mahal doon. Wala akong pakialam kung mahal, nanginginig na sabi ni Lira. Kayo na lang ang meron ako. Dinala niya si Lola Imelda sa ospital sa tulong ni Tadeo na hindi na nagtanong at agad silang isinakay sa motor hanggang sa makahanap sila ng tricycle. Sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan ng regular na gamutan at masusing pasusuri. Nang marinig ni Lira ang halaga, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paglabas niya ng ospital, nakaupo siya sa bangketa habang hawak ang listahan ng mga gamot. Doon niya nakita si Nurse Calista, isang babae na nasa edad 50 na may maumong mukha. Anak ka ng Marieta, di ba? Tanong nito. Napatingin si Lira. Kilala niyo po ang nanay ko. Saglit na natigilan si Nurse Calista para bang may nasabi itong hindi dapat. Oo, mabait ang nanay mo. Matapang din. May alam po ba kayo sa tatay ko? Umiwas ng tingin si Nurse. Hindi ngayon ang panahon dyan, Lira. Ang importante, mapagamot muna ang lola mo. Binigyan siya ni Nurse Calista ng ilang libreng bitamina at gamot na sample mula sa ospital. Nagpasalamat si Lira pero hindi nawala ang tanong sa isip niya.
Bakit kapag tungkol sa ama niya, lahat sila ay umiiwas? Kinabukasan, bumalik si Lira sa butika umaasang makakahingi ng advance kay Aling Serpina. Ngulit bago pa siya makapagsalita, sinalubong na siya nito ng matalim na tingin. Lira, may nawawalang 2 kahon ng gamot sa stockroom. Ikaw lang ang pumasok doon kahapon. Namlamig si Lira. Hindi po ako kumuha. Natural, yan ang sasabihin mo, singit ni Virgie na tila matagal nang naghihintay ng esena. Kawawa naman si Aling Serpina, tinulungan ka na nga, tinakawan mo pa. Hindi ako magnanakaw, mariing nasabi ni Lira naningilid ang luha. Kailangan ko ng pera, oo, pero hindi ako magnanakaw. Hindi siya pinakinggan. Pinaalis siya ni Aling Serpina ng araw ding iyon. Walang sweldo para sa huling 3 araw, walang paliwanag, walang awa. Pagdating ng gabi sa panaderya, masama rin ang balita. Tinawag siya ni Mang Odon sa likod ng tindahan. Namumula ang mata nito, halatang nahilya. Lira, anak, sabi nito, pasensya na. Tumaas ang renta, tumaas ang harina. Kailangan kong bawasan ng tao. Tahimik na tumanggo si Lira. Hindi niya na pinahirapan pa ang matanda. Alam niyang hindi rin ito ginusto iyon. Sa loob ng 2 araw, nawalan siya ng 2 trabaho. Sa loob ng 2 araw, lalong lumala ang sakit ng lola niya. Sa loob ng 2 araw, pakiramdam niya ay unti-unting sinasara ng mundo ang lahat ng pinto. Dahil desperado, lumapit siya kay Kapitan Brontes, ang opisyal na kilalang nagpapautang sa mga residente kapalit ng kung ano-anong pabor. Nasa malawak itong sala ng bahay niya nang dumating si Lira, napapalibutan ng mamahaling gamit at 2 tauhang nakatayo sa gilid. Kailangan ko lang po ng pang-ospital ni Lola, mahinang sabi ni Lira. Babayaran ko rin po kapag nakahanap ako ng trabaho. Gumiti si Kapitan Brontes pero hindi iyong ngiting nakakaaliw. Alam mo Lira, matagal kitang napapansin. Masipag ka, maganda ka pa. Pwede kang magtrabaho dito sa bahay. Personal maid, dito ka na rin minsan matulog kung kailangan. Nanigas si Lira sa tono nito. Hindi po ako pwede matulog dito. May inaalagaan po akong lola. Pwede naman nating gawan ng paraan. Basta marunong kang tumanaw ng utang na loob. Doon na umatras si Lira. Kahit gipit, may mga bagay na hindi niya kayang ipagpalit. Pasensya na po, hindi na lang po. Paglabas niya ng bahay ng kapitan, nanginginig ang kamay niya. Sa likod niya, narinig niya ang malamig na boses nito. Mahirap tumanggi kapag wala kang pera, Lira. Tandaan mo yan. Umuwi si Lira ng gabing iyon na basang-basa sa ulan. Wala siyang dalang gamot, wala siyang dalang pagkain. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lola Imelda na natutulog sa manipis na banig, hinihingal kahit nakapikit. Lumuhod si Lira sa tabi nito at tahimik na umiyak. Lord, kahit para kay Lola lang, kahit siya na lang. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Ang alam lang niya, humina ang ulan bandang 9:00 ng gabi. Sa labas, narinig niya ang mahinang kaluskos sa may pintuan. Akala niya daga lang, pero biglang kumatok si Obet mula sa labas. Ate Lira, pabulong na tawag ng bata. May nakita akong lalaki. Binuksan ni Lira ang pinto. Nasa harap si Obet, basang-basa rin. Hawak ang isang puting sobre. Ano yan? Tanong ni Lira. Iniwan nung lalaki sa ilalim ng pinto nyo. Nakaitim na sombrero. Akala ko magnanakaw kaya sinundan ko pero ang bilis niyang nawala. Kinuha ni Lira ang sobre. Makapalito, malinis, walang pangalan sa harap. Nanginginig ang daliri niya habang binubuksan yon. Paglabas ng laman, napaupo sa sahig. Pera! Makapal na pera! Sapat na para sa gamot ni Lola Imelda, sapat para sa ospital, sapat para sa renta at pagkain sa mga susunod na linggo. May maliit na papel sa loob, maayos ang sulat, tila galing sa kamay ng taong sanay magsulat ng liham. Para sa gamot ni Imelda, huwag munang hanapin ang nagpadala. Hindi makahinga si Lira. Tumingin siya kay Obet pagkatapos na natutulog na lola niya, pagkatapos muli sa perang nasa kamay niya. Ate, mahinang tanong ni Obet, masama ba yan? Hindi agad nakasagot si Lira. Sa buong buhay niya, walang dumarating na tulong ng walang kapalit. Pero sa gabing iyon,
Habang naririnig niya ang hingal ni Lola Imelda, alam niyang wala na siyang oras para magduda. Kinabukasan, dinala agad niya sa ospital ang lola niya. Habang nakaupo sila sa palsilyo, hawak ang resibo ng mga gamot na ngayon lang niya nabili ng kompleto, may naramdaman siyang titig mula sa kabilang dulo. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa wheelchair. Maputla ito, payat, at may klomot sa kanlangan. Nakatingin ito sa kanya na parang nakakita ng multo. Unti-unting nangingilid ang luha sa mga mata nito. Tatayo sana si Lira para lumapit, pero agad itong itinulak palayo ng isang nurse na tila nagmamadali. Narinig niyang sabi ng nurse. Bago tuluyang lumiko ang wheelchair sa dulo ng pasilyo, nakita ni Lira na hindi pa rin inaalis ng matanda ang tingin sa kanya. Hindi niya alam kung sino iyon, hindi niya alam kung bakit ito napaluha, at lalong hindi niya alam na ang gabing natanggap niya ang unang sobre ay simula pa lang ng pagbukas ng lihim na matagal nang itinago sa pangalan, dugo at nakaraan ng kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, kung ngayon ka lang nakasubaybay, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang mga kwento ng hirap at pag-asa ay mas ramdam kapag alam nating may ibang taong gising din sa ganitong oras. Tahimik na nakikinig at may sariling laban na dinadala. Mula nang matanggap ni Lira Amavel ang unang puting sobre sa ilalim ng kanilang pintuan, nagbago ang takbo ng mga araw niya. Pero hindi sa paraang biglaan o marangya. Hindi siya gumising kinabukasan na parang prinsesa. Hindi rin nawala agad ang amoy ng gamot sa maliit nilang kwarto o ang tulo ng bubong kapag umuulan. Ngulit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakahinga siya nang hindi agad iniisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot ni Lola Imelda. Noong gabing iyon, hindi natulog si Lira. Nakaupo lang siya sa tabi ng banig ng kanyang lola habang nakatago sa lumang lata ng biskwit ang natirang pera mula sa sobre. Paulit-ulit niyang binabasa ang maliit na papel. Para sa gamot ni Imelda, huwag mo nang hanapin ang nagpadala. Hindi niya kilala ang sulat kamay. Hindi niya alam kung lalaki o babae ang nagsulat. Hindi rin niya alam kung bakit alam nito ang pangalan ng kanyang lola. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Kung hindi dahil sa perang iyon, baka hindi nila naipagpatingin si Lola Imelda ng maayos kinabukasan. Anak, mahinang tawag ni Lola Imelda habang nakahiga. Huwag mong ubusin kakaisip. Baka biyaya na yan. Napatingin si Lira sa kanya. La, paano kung hindi? Paano kung may kapalit ito? Tahimik na huminga ang matanda. Lahat naman ng bagay sa mundo may kapalit, anak. Pero minsan, ang kapalit ng tulong ay hindi utang. Minsan, kapatawaran. Hindi naintindihan ni Lira ang ibig sabihin noon, pero napansin niya ang lungkot sa mga mata ng lola niya. Gusto niyang magtanong pa, lalo na tungkol sa kung bakit parang may alam ang matanda, pero hindi niya ginawa. Pagod na si Lola Imelda, at sa unang pagkakataon, mas maayos ang paghinga nito dahil kumpleto ang gamot. Lumipas ang isang linggo, ginamit ni Lira ang pera ng maingat. Binayaran niya ang kulang sa ospital, bumili ng gamot, nagtabi ng pangrenta at bumili ng bigas. Hindi siya bumili ng bagong damit kahit sira na ang laylayan ng palda niya. Hindi rin siya bumili ng mamahaling pagkain kahit ilang buwan na siyang hindi nakakakain ng ulam na karne. Para sa kanya, ang perang iyon ay hindi regalo para magpakasaya. Para iyon sa buhay ni Lola Imelda. Isang linggo ng gabi, habang inaayos ni Lira ang lumang kumot ni Lola Imelda, may narinig silang mahinang tunog sa may pintuan. Dik! Parang may dumulas na papel sa siwang. Napatigil si Lira. Saglit silang nagkatinginan ni Lola Imelda. Hindi nagsalita ang matanda, pero nakita ni Lira ang takot at pag-aalam sa mukha nito. Dahan-dahang lumapit si Lira sa pinto. Nang buksan niya, wala siyang nakita sa labas kundi ang madilim na iskineta, ilang nakasampay na damit at ang kumikislap na ilaw sa poste. Ngunit sa sahig, may isa na namang puting sobre. Parehong klase, parehong kapal. Parehong walang pangalan. Nanginginig ang kamay niya habang pinupulot iyon. Ano yan, ate? Tanong ni Obet na biglang sumulpot mula sa gilid. May dalang plastik na bote na nakolekta niya sa basura. Napabaling si Lira. Ikaw ba ang naglagay nito? Umiling si Obet. Hindi po, pero may nakita akong anino sa kanto. Naka-jacket. Akala ko magnanakaw ulit, pero hindi ko naabutan. Binuksan ni Lira ang sobre. Pera na naman. At isa pang maliit na sulat. Gamitin sa check-up. Huwag na hayaang maputol ang gamot. Napaupo si Lira sa silyang kahoy. Hindi na ito aksidente.
Hindi rin ito simpleng awa ng kapitbahay. May taong sumusubaybay sa kanila. May taong may alam sa sakit ni Lola Imelda. May taong may sapat na pera para magpadala linggo-linggo. Pero sino? Sa sumunod na mga linggo, ganoon ang nangyari. Dumarating ang sobre sa parehong oras, bandang 9:00 ng gabi. Minsan sa ilalim ng pintuan, minsan nakasiksik sa gilid ng paso sa labas. Minsan dala ni Obet na natagpuan daw niya sa lumang bangko malapit sa eskineta na parang sinadyang ipahanap sa kanya. Tuwing bubuksan ni Lira ang sobre, pareho ang pakiramdam niya. Pasasalamat na may kasamang kaba, ginhawa na may kasamang hiya. Para siyang tinutulungan ng kamay na ayaw magpakita ng mukha. Lira? Sabi ni Tadeo isang gabi habang hinahatid niya si Lira pa uwi galing ospital. Kung sino man ang nagpapadala niyan, mukhang kilala kayo. Yun ang kinakatakutan ko, sagot ni Lira habang hawak ang listahan ng gamot. Kasi kung kilala kami, bakit hindi na lang humarap? Baka may dahilan. Lahat ng taong nanakit sa amin, may dahilan din, mapait niyang sabi. Hindi nakasagot si Tadeo. Tahimik lang itong naglakad sa tabi niya. Bit-bit ang maliit na supot ng gamot ni Lola Imelda. Hindi siya gaya ng ibang lalaki sa bayan na maraming tanong at maraming pangako. Si Tadeo, madalas tahimik, pero kapag kailangan niya ng kasama, naandun ito. Dahil sa mga obre, unti-unting gumanda ang kalagayan ni Lola Imelda. Hindi na ito halos himatayin sa ubo. Nakakakain na ito ng mas maayos at nakakapagpahinga ng hindi iniindang hapdi ng dibdib. Isang umaga, nadatnan ni Lira ang lola niya na nakaupo sa may bintana. Sinusuklay ang manipis na buhok. La! Sabi ni Lira, napangiti. Ang ganda niyo ngayon ah. Tumawa ng mahina si Lola Imelda. Noon pa ako maganda, hindi mo lang napapansin dahil lagi kang nagmamadali. Kapag gumaling kayo ng tuluyan, ipapasyal ko kayo sa plaza. Tapos bibili tayo ng sorbetes? Opo, 2 pa. Ngunit kahit may bahagyang saya, hindi hinayaan ni Lira na malasing sa tulong. Nagpunta siya sa maliit na bangko sa bayan sa tulong ni Nurse Calista. Doon niya itinabi ang perang hindi nila agad kailangan. Habang pinipirmahan niya ang dokumento para sa bagong account, napansin niyang tahimik na nakatingin sa kanya si Nurse Calista. Bakit po? Tanong ni Lira. Wala, sagot nito. Naaalala ko lang ang nanay mo. Ganyan din siya. Kahit hirap, marunong magtabi para sa kinabukasan. Talaga pa bang malapit kayo kay Mama? Saglit na natigilan si Nurse Calista. Nagkakilala kami noon, matagal na. Alam niyo po bang kung sino ang tumutulong sa amin? Bumigat ang katahimikan. Umayos mang tayo si Nurse Calista at iniabot sa kanya ang kopya ng papel mula sa bangko. Lira, gamitin mo ang tulong para makabangon, pero huwag kang magmadali sa mga sagot. Bakit lahat kayo ganyan? Napapikit si Lira sa inis na matagal nang naiipon. Si Lola, kayo, pati dati si Mama. Kapag tungkol sa nakaraan, parang bawal akong magtanong. Malungkot na nangumiti si Nurse Calista. Hindi bawal, masakit lang. Doon nagsimulang mas lalong mabuo ang hinala ni Lira na ang mga obreng natatanggap niya ay may kinalaman sa kanyang pamilya, hindi lang sa sakit ni Lola Imelda. Sa kabila ng kaba, nagkaroon ng maliliit na liwanag sa buhay niya. Nakapag-enroll siya sa weekend caregiving class, bagay na matagal niyang pinangarap. Nang unang araw niya sa klase, suot niya ang simpleng puting uniforme na binili niya sa ukay-ukay at pinaayos sa mananahi sa kanto. Hindi iyon bago, pero malinis at maayos. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, kinapa niya ang kwelyo ng uniforme. Bagay sa'yo, sabi ni Lola Imelda mula sa kama. Parang hindi ako, nahihiyang sagot ni Lira. Bakit naman? Parang pangtaong may direksyon sa buhay. Tumalimang tingin ng matanda kahit mahina ang katawan. Matagal ka nang may direksyon anak, wala ka lang sapatos na maayos para lakarin niyon. Sa klase, nakilala ni Lira si Sister Adelfa, isang madre na minsan nagtuturo ng basic patient care sa community center. Mabait ito, pero diretso magsalita. Lira Amavel, tawag nito habang hawak ang attendance sheet. Ikaw yung nagdala nung batang si Obet sa feeding program, hindi ba? Opo, sister. Wala po kasi siyang maayos na kinakain. Hindi ka ba hirap sa buhay? Napahiya si Lira. Hirap po.
Pero tumutulong ka ba rin? Kapag alam mo ang gutom, mahirap magpanggap na hindi mo nakikita sa iba. Napangiti si Sister Adelpha. Tandaan mo yan, magagamit mo yan balang araw. Hindi alam ni Lyra kung bakit tumatak sa kanya ang sinabi ng madre. Balang araw. Noon, hindi niya kayang isipin ang balang araw dahil laging ngayon ang problema. Ngayon, kahit paano, may kaunti ng puwang para mangarap. Pero habang gumaganda ang ilang bahagi ng buhay niya, gumugulo naman ang tingin ng tao sa kanya. Sa palengke, nagsimulang kumalat ang bulungan. Napansin mo ba si Lyra? May bagong uniforme. Biglang bayad ang renta nila. Baka may mayamang matanda. Baka naman kabit. Naririnig niya iyon habang bumibili ng gulay. Hindi siya lumilingon pero bawat salita ay parang batong ibinabato sa likod niya. Isang araw, hindi na siya nakatiis nang harangin siya ni Virgie sa tapat ng karinderya. "O Lyra," nakangising sabi nito, "saan galing ang pera mo? May bago ka bang amo? O may lihim kang benefactor?" Huminto si Lyra. "Hindi ko kailangang ipaliwanag ang buhay ko." "Ay, ang tapang. Dati halos mangutang ka ng asin. Ngayon mayabang ka na." Lumapit si Menandro, ang asawa ni Virgie, na laging nakasunod sa chismis ng misis niya. "Ingat ka, Lyra. Sa bayan na to, walang lihim na hindi nabubunyag." Tumingin si Lyra sa kanilang dalawa. Gusto niyang sumigaw, pero pinili niyang huminga. "Sana kapag nabunyag ang lihim, kasama rin yung kasinungalingan niyo." Iniwan niya silang nakatulala. Ngulit hindi lang chismis ang problema. Si Kapitan Brontes, na hindi nakalimot sa pagtangni ni Lyra, ay lalong nainis nang malaman niyang nabayaran nito ang ilang utang at hindi na lumapit sa kanya. Sa loob ng opisina ng barangay, nakaupo ang kapitan habang kakarap sina Virgie at Menandro. "Alamin niyo kung sino ang nagpapadala ng pera," utos ni Kapitan Brontes. "Hindi pwedeng bigla na lang nakatakas sa utang ang babaeng yun." "Ano mapapala natin, Kap?" tanong ni Menandro. Ngumiti si Brontes. "Kapag nalaman natin kung saan galing ang pera, malalaman natin kung paano siya papabagsakin." Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, may bagong dating na lalaki na nagsimulang mapansin ng ilan, si Draven Soler. Hindi siya taga San Isidro. Maayos manamit, tahimik magsalita, at palaging may dalang leather folder. Una siyang nakita ni Lyra sa labas ng munisipyo habang hinahanap niya ang record ng lumang address na nasa isang resibo. Noong ika-6 na sobre kasi, may kakaiba ng kasama. Bukod sa pera, may maliit na resibo na tila aksidenteng naisama. Lumang papel iyon mula sa isang law office sa Maynila. Bahagyang nabura ang address pero malinaw ang pangalan. Attorney Severino Vallecruz. Dinala iyon ni Lyra kay Nurse Calista. Pagkakita pa lang ng nurse sa pangalan, bigla itong namutla. "Kilala niyo siya?" sabi ni Lyra, hindi na tanong. "Lyra, sino siya?" Humawak si Nurse Calista sa gilid ng mesa. "Isang abogado." "Abogado kanino?" Hindi sumagot ang nurse. Umalis si Lyra ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ikagabihan, ipinakita niya ang resibo kay Lola Imelda. Nang mabasa ng matanda ang pangalan, napahawak ito sa dibdib. "La, kilala niyo rin siya." Matagal bago sumagot si Lola Imelda. "May mga taong matagal nang nagbabayad ng kasalanan nila, anak." "Kaninong kasalanan? Sa atin ba?" Tumulo ang luha ni Lola Imelda. "Sana sinabi ko sa'yo noon pa, pero natakot ako. Natakot akong kapag hinanap mo sila, masaktan ka lang lalo." "Hinahanap ko na sila, La," nanginginig na sabi ni Lyra. "Kasi sila ang unang lumapit." Sa tulong ni Tadeo, pumunta si Lyra sa munisipyo at naghanap ng lumang directory. Doon niya muling nakita si Draven Soler na nakikipag-usap sa isang clerk tungkol sa lumang property records. "Pasensya na," sabi ni Draven nang mapansing hawak ni Lyra ang resibo. "Hinahanap mo ba ang opisina ni Attorney Vallecruz?" Napatras si Lyra. "Bakit niyo alam?" "Dahil hindi ikaw ang unang naghahanap sa kanya." "May kinalaman ba kayo sa mga sobreng natatanggap ko?" Saglit itong natahimik. "Hindi ako ang nagpapadala.
Pero kung ikaw ay Lyra Amavel, mas mabuti sigurong maging maingat ka sa mga taong sumusunod sa iyo. Napalingon si Lyra sa labas ng munisipyo. Sa kabilang kalsada, nakita niya si Menandro na biglang umiwas ng tingin. Kinabahan siya. Dumating ang 8 linggo. Gaya ng dati, may puting sobre. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi lang pera ang laman. Sa likod ng sobre, may nakasulat na kompletong address. Lumang mansyon ng Pamilya Valdoria, Barangay Salvacion. May sulat din sa loob. Kung handa ka nang malaman kung bakit ka pinoprotektahan, pumunta ka rito sa araw ng Martes. Hindi nakatulog si Lyra ng gabi niyon. Paulit-ulit niyang tinitignan ng address. Barangay Salvacion, 3 bayan ng layo. Isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Kinabukasan, kinausap niya si Lola Imelda. La, pupunta ako. Pumikit ang matanda na para bang matagal na nitong inaasahan ang araw na iyon. Alam ko. Sino nandoon? Mga sagot at mga sugat na hindi ko kayang pagalingin. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon pa? Dahil akala ko, kapag nanahimik ako, mapaprotektahan kita. Pero hindi ako naprotektahan sa hirap, La. Hindi ako naprotektahan sa tanong. Napayuko si Lola Imelda. Patawarin mo ako, anak. Hindi na nagalit si Lyra. Lumapit siya at yakapin ng matanda. Babalik ako. Hindi ko kayo iiwan. Noong ikamartes ng umaga, sinamahan siya ni Tadeo. Sumakay sila ng jeep, pagkatapos ay tricycle papunta sa Barangay Salvacion. Habang palayo sila sa San Isidro, pakiramdam ni Lyra ay palayuin siya sa dating bersyon ng sarili, yung babaeng sanay tumanggap ng sakit nang walang paliwanag. Hindi nila alam na sa likod ng jeep na sinakyan nila, sakay ng ibang motorsiklo si Menandro, sumusunod sa utos ni Kapitan Brontes. Pagdating nila sa address, bumungad sa kanila ang isang lumang mansyon na tila matagal nang pinabayaan ng panahon. Malaki ang gate, ngunit kinakalawang. Makapal ang gumamela sa gilid at ang mga bintana ay natatakpan ng alikabok. Sa gitna ng gate, may lumang plakang bakal na halos kupas na ang letra. Pamilya Valdoria. Humigpit ng hawak ni Lyra ang bag niya. Sigurado ka? Tanong ni Tadeo. Hindi agad sumagot si Lyra. Ngunit nang umihip ang hangin at bahagyang bumukas ang lumang pinto sa loob ng bakuran, nakita niya ang nakasabit na litrato sa dingding ng pasilyo. Isang batang babae sa litrato. Nakasuot ng simpleng uniforme. Mahaba ang buhok. Malungkot ang mga mata. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Si Mama! Halos pabulong niyang sabi. Humakbang siya papasok. Naninginig ang mga tuhod. Habang ang lumang mansyon ng Pamilya Valdoria ay tila nagbubukas hindi lang ng pinto, kundi ng nakaraan na matagal nang itinago sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Lyra, tandaan natin na may mga lihim na hindi basta natatapos kapag nabuksan ng pinto. Minsan, kapag hinarap mo ang katotohanan, hindi lang sagot ang makikita mo, kundi sugat na matagal pa lang naghihintay na mapansin. Nanatiling nakatayo si Lyra Amavel sa gitna ng lumang pasilyo ng mansyon ng Pamilya Valdoria. Hindi siya makagalaw. Ang mga tuhod niya ay parang unti-unting nawalan ng lakas habang nakatitig sa lumang litratong nakasabit sa dingding. Alikabok ang paligid. May mga sapot ng gagamba sa gilid ng kisame at ang amoy ng kahoy na matagal nang hindi nabubuksan ay kumalat sa hangin. Ngunit hindi niya halos napansin ang lahat ng iyon dahil ang buong mundo niya ay kumitid sa mukha ng babaeng nasa larawan. Si Marieta, ang kanyang ina. Mas bata pa ito roon, siguro'y nasa edad 18 o 19. Nakasuot ng simpleng uniforme ng kasambahay, nakatayo sa gilid ng malapad na hagdanan at may hawak na maliit na palanggana. Ngulit ang pinakanagpahina kay Lyra ay hindi ang itsura ng kanyang ina. Ito ay ang lalaking nakatayo sa tabi nito. Isang bitanang matikas, maayos ang tindig, nakasuot ng puting polo at nakangiti ng mahina habang nakatingin kay Marieta. Hindi magkadikit ang kanilang mga kamay sa litrato, pero sapat ang lapit nila para maramdaman ni Lyra na hindi pangkaraniwang amo at kasambahay ang ugnayan ng dalawa.
Lira! Mahinang tawag ni Tadeo mula sa likod niya. Ayos ka lang? Hindi siya nakasagot. Nilapitan niya ang litrato at marahang hinawakan ang gilid ng lumang frame. Bakit nandito ang mukha ni Mama? Bulong niya. Bakit nasa bahay ng mayayaman ang litrato niya? Bago pa makasagot si Tadeo, may narinig silang tunog ng baston mula sa loob ng mansyon. Dahan-dahan iyong lumalapit. Mula sa madilim na bahagi ng pasilyo, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong Amerikana. Maputi na ang buhok nito. Payat ang mukha, nguhit matalas pa rin ang tingin. Hawak nito ang isang baston sa kanang kamay at isang makapal na brown envelope sa kaliwa. Lira Amavel. Sabi ng matanda, hindi iyon tanong, para bang matagal nang kabisado ang pangalan niya. Napaatras si Tadeo, handang humarang kung kailangan. Sino kayo? Attorney Severino Valacruz. Sabi ng matanda, ako ang taong matagal nang dapat humarap sa kanya. Nanlaki ang mata ni Lira. Ang pangalan sa lumang resibo. Ang pangalang kinatatakutan ni Nurse Calista. Ang pangalang nagpaiyak kay Lola Imelda. Kayo? Halos hindi makapagsalita si Lira. Kayo ba ang nagpapadala ng mga sobre? Saglit na yumuko si Attorney Severino. Ako ang nagpapadala, pero hindi ako ang tunay na pinagmumulan. Lalong bumigat ang kaba sa dibdib ni Lira. Kung hindi kayo, sino? Hindi agad sumagot ang abogado. Tumingin muna ito sa litrato ni Marieta at sa unang pagkakataon, nakita ni Lira na hindi lang abogado ang nasa harap niya. Isa itong matandang lalaki na may dalang pagsisisi. Bago ko sagutin yan, kailangan mong malaman kung sino ang nanay mo sa bahay na ito. Nanay ko po ay Marieta Amabel. Mahirap siya pero marangal. Kung ano man ang sasabihin nyo, huwag nyo siyang babastusin. Tumanggo ang abogado. Walang sino man sa bahay na ito ang naging mas marangal kaysa sa kanya. Dinala sila ni Attorney Severino sa lumang sala. Malalaki ang bintana ngunit natatakpan ng makapal na kurtina. May mga lumang muebles na natatakpan ng puting tela. Sa gitna ng silid, may mesa na may ilang dokumento, litrato at lumang kahon. Umupo si Lira, pero nanatiling matigas ang likod niya. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng taong matagal nang may hawak ng sagot pero piniling manahimik. Ang mansyong ito, sabi ni Attorney Severino, ay dating tahanan ng pamilya Valdoria. Noong panahon nila, sila ang may-ari ng ilang lupain, bodega at negosyo sa probinsya. Ang ama ng pamilya ay si Don Celestino Valdoria. May dalawang siyang anak na naging mahalaga sa kwentong ito. Si Octavia Valdoria, ang panganay, at si Elias Valdoria, ang bunsong anak. Napakuyom ang kamay ni Lira nang marinig ang pangalang Elias. Parang may malamig na kamay na humawak sa likod ng neeg niya. Naalala niya ang ina niyang naghihingalo, ang pabulong na pangalan na hindi niya noon inintindi. Elias. Si Elias ba ang lalaking nasa litrato? Tanong niya. Tumungo si Attorney Severino. Oo. Napatingin si Tadeo kay Lira. Kilala mo yung pangalan? Binanggit siya nga mama bago siya namatay. Mahinang niyang sagot. Akala ko panaginip lang. Huminga ng malalim ang abogado bago ipinagpatuloy. Si Marieta ay pumasok dito bilang kasambahay noong 17 taong gulang siya. Ulila sa ama, tumutulong sa ina at walang ibang dala kundi sipag. Hindi siya katulad ng iba na madaling matakot sa utos ng mayayaman. Tahimik siya pero may dignidad. Iyon ang unang napansin ni Elias. Habang nagsasalita ang abogado, parang nabubuo sa isip ni Lira ang imaheng matagal nang nawala. Ang ina niyang hindi lang tagalinis, hindi lang babaeng nagtiis, kundi isang dalagang minsang minahal. Minahal siya ni Elias, sabi ni Attorney Severino, at minahal din siya ni Marieta. Hindi agad natanggap ni Lira ang salitang iyon, pagmamahal. Napakasimple pakinggan, pero bakit ang nading bunga ay kahirapan, takot at lihim? Kung minahal siya, tanong ni Lira, nanginginig ang boses, bakit kami iniwan? Nanahimik ang abogado. Ilang segundo ang lumipas bago niya kinuha ang isang lumang dokumento at inilapag sa mesa. Dahil may mga taong mas pinili ang pangalan kaysa katotohanan. Ikinuwento ni Attorney Severino na nang nabuntis si Marieta, nagdesisyon si Elias na panagutan siya.
Hindi raw ito natakot sa galit ng pamilya. Sa katunayan, naghanda pa ito ng pera at papeles para ilipat si Marieta sa mas ligtas na lugar habang kinakausap ang ama niya si Don Celestino. Ngunit bago niya magawa iyon, nalaman ni Octavia Valdoria ang tungkol sa pagbubuntis. Si Octavia, sabi ng abogado, ay hindi pumayag na magkaroon ng anak sa labas ng kasalang kapatid niya, lalo na sa isang kasambahay. Para sa kanya, mantsa iyon sa pangalan ng Valdoria, pero higit pa roon, banta kasama na. Ako? Halos mapatawa si Lira sa bigat ng narinig. Hindi pa nga ako ipinapanganak noon. Pero ikaw ang magiging legal na anak ni Elias kung mapapatunayan ng relasyon nila ni Marieta. At dahil si Elias ang paboritong anak ni Don Celestino, malaki ang parte niya sa kumpanya. Kapag may anak siya, may karapatan ng batang iyon. Ramdam ni Lira ang pag-init ng mga mata niya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil unti-unti niyang naiintindihan na bago pa man siya isilang, may mga taong ninais na burahin siya. Anong ginawa ni Octavia? Tanong ni Tadelo, seryoso ang mukha. Pinalayas niya si Marieta. Ngunit hindi lang iyon. Pinaniwala niya si Elias na tumakas si Marieta dalang perang ninakaw mula sa opisina ng pamilya. Gumawa siya ng peking resibo, peking testimonya at gumamit ng tao para palabasing pera ang habol ng nanay mo. Napatayo si Lira. Hindi magnanakaw ang nanay ko. Alam ko, mariing sabi ng abogado. At matagal ko nang pinagsisisihan na huli kong ipinaglaban ng katotohanan iyon. Naglakad si Lira palayo sa mesa. Hinawakan niya ang likod ng isang lumang silya, pilit pinipigilan ng sarili na umiyak. Habang sinisira nila si siya, saan si Elias? Nasaan siya habang umiiyak si Mama? Nasaan siya habang nagpapagutom kami? Ang tanong na iyon ang pinakamatagal bago nasagot. Naaksidente si Elias, sabi ng attorney Severino. Ilang linggo matapos mawala si Marieta. Ayon sa opisyal na ulat, bumangga ang sasakyan niya sa banging habang papunta raw sa Maynila. Pero may mga indikasyon na may kinalaman ng tao ni Octavia. Nabuhay si Elias, ngulit nakoma siya ng matagal. Nang gumising siya, sira na ang maraming bahagi ng buhay niya. Hindi siya pinayagang hawakan ng sariling pera. Hindi siya pinaniwalang may anak siya at bawat subok niyang hanapin si Marieta, hinaharangan ni Octavia. Napaupo muli si Lira. Parang napagod ang buong katawan niya sa isang iglap. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihin na hindi sapat ang paliwanag. Pero may bahagi ng puso niyang biglang naalala ang matandang lalaking nakita niya sa ospital. Ang lalaking napaluha habang nakatingin sa kanya. Yung lalaki sa ospital? Bulong niya. Yung nasa wheelchair? Tumango si Attorney Severino. Si Elias iyon. Parang may kumalabag sa lalamunan ni Lira. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang lalaking iyon pala. Ang mga matang iyon. Hindi pala siya tinignan parang estranghero. Tinignan siya nito na parang anak na matagal nang hinanap. Yung lalaking iyon, ang nagpapadala ng pera? Tanong niya. Oo, pero kailangan naming gawin ng paunti-unti at palihim. Nasa ilalim pa rin siya ng impluensya at legal na kontrol ni Octavia sa maraming bagay. Kapag nalaman ni Octavia na natagpuan ka naming nasan, gagawin niyang lahat para pigilan ng pagkilala sa'yo. Kaya ang mga sobre ay ipinadaan ko sa tao ko. Hindi malaking halaga ng minsanan para hindi mahalata sa audit ng mga taong nakabantay sa pera ni Elias. Napatingin si Lira sa kanya puno ng sama ng loob. Alam niyo ba kung gaano kasakit tumanggap ng tulong mula sa taong hindi nagpapakilala? Akala ko may masamang kapalit. Akala ko may nanunod sa amin para saktan kami. Alam ko, mahina nitong sabi. At patawad, ngunit yun lang ang kaya naming gawin habang tinatapos ko ang ebidensya. Kinuha ni Attorney Severino ang brown envelope at inilabas ang ilang papel. May kopya ng birth record ni Lira, lumang medical receipt ni Marieta at isang litratong halos kupas na. Sa litrato, may sanggol na nakabalot sa kumot at sa gilid nito ay ang kamay ng isang lalaki na may suot na relo. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Lira, anak namin ni Marieta. Huwag mong kalilimutan. Nang hawakan ni Lira ang litrato, tuluyan nang bumagsak ang luha niya. Hindi dahil masaya siya, hindi rin dahil handa na siyang magpatawad. Umiyak siya dahil biglang naging totoo ang lahat ng pagkukulang sa buhay niya. Totoong may ama siya, totoong hinanap siya, totoong may pamilya siyang ninakaw sa kanya.
Pumasok si Driven Solar sa sala ilang sandali matapos iyon. Dala nito ang leather folder na nakita ni Lira sa munisipyo. Hindi siya nagulat nang makita si Attorney Severino, kaya malinaw na magkakilala sila. "Pasensya na kung nahuli ako," sabi ni Draven. "May sumunod sa kanila kanina. Hindi ko naabutan pero kumpiuladong tauhan ni Kapitan Brontes." Napatingin si Lira kay Tadeo. "Si Minandro." "Kailangan nyo nang mag-ingat. Hindi lang si Brontes ang problema. Kapag umabot kay Octavia na nandito ka, gagalaw siya." "Sino ka ba talaga?" tanong ni Lira. "Dating finance officer ng Valdoria Holdings. Umalis ako nang makita kong may maling transfer ng shares habang comatose si Elias. Tinulungan ko si Attorney Vallecruz hanapin ang records at ngayon tinutulungan ko siyang patunayan na hindi dapat napunta kay Octavia ang kontrol sa kumpanya." "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Tadeo. Saglit na tumingin si Draven sa lumang paligid ng mansyon. "Dahil may mga pamilyang sinira ang kumpanyang iyon para yumaman ng iilan, kasama roon ang pamilya ko." Bago pa lumalim ang usapan, may narinig silang tunog mula sa labas. Kumaluskos ang graba malapit sa gate. Mabilis na lumapit si Tadeo sa bintana at sumilip. May tao. May hawak na cellphone. Lumabas si Draven pero huli na. Isang motorsiklo ang mabilis na umalis mula sa tapat ng gate. Naiwan lamang ang bahagyang usok at yabag ng gulong sa lupa. "May nakuha silang litrato," seryosong sabi ni Draven pagkabalik. "Sigurado ako." Hindi kailangang hulaan ni Lira kung kanino mapupunta iyon. Kay Kapitan Brontes, at mula kay Brontes, maaaring makarating sa kahit kaninong gustong sirain siya. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, nagsalita si Attorney Severino. "Lira, kailangan mong magdesisyon. Hindi kita pipiliting tanggapin si Elias. Hindi rin kita pipiliting pumasok sa gulong ito. Pero karapatan mong malaman ang buong katotohanan mula sa kanya mismo." Humigpit ang hawak ni Lira sa lumang litrato. "Nasaan siya?" "Sa pribadong care facility. Hindi kalayuan dito." Tahimik ang biyahe papunta roon. Si Tadeo ang katabi ni Lira sa likod ng sasakyan ni Draven habang si Attorney Severino ay nasa unahan. Walang nagsasalita. Ang bawat isa ay tila may sariling bigat na dinadala. Si Lira nakatingin lang sa labas, sa mga puno na mabilis na lumalampas sa bintana. Inihisip niya ang mukha ng kanyang ina, ang punit na alaala ng kanyang pagkabata, ang mga gabing umiiyak si Marieta at ang lalaki na maaaring ang dahilan ng lahat o biktima rin ng lahat. Pagdating nila sa care facility, hindi magarbo ang lugar, malinis, tahimik at malayo sa mata ng publiko. Dinala siya ni Attorney Severino sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Bago buksan ang pinto, huminto si Lira. "Hindi ko alam kung kaya ko," bulong niya. "Hindi mo kailangang patawarin ngayon. Kailangan mo lang marinig." Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob, nakaupo sa wheelchair ang lalaking nakita niya noon sa ospital. Mas malinaw niyang nakita ngayon. Payat ang mukha, nanginginig ang isang kamay at may kumot sa kanlangan. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang dating niyang inakalang puno lang ng pagkatataka, ay puno pala ng pananabik at sakit. Sa kamay nito, may hawak na maliit na baby bracelet. Kupas na ang pilak pero mababasa pa rin ang nakaukit na pangalan. Lira. Nang makita siya ng lalaki, naminginig itong itinaas ang kamay na may hawak ng bracelet. Tumulo agad ang luha sa pisngi nito. "Anak," halos pabulong nitong sabi. "Lira." Hindi makagalaw si Lira, hindi makalapit, hindi rin makaatras. "Ako si Elias," sabi ng lalaki, hirap ngunit malinaw ang bawat salita. "Hindi ako tumigil maghanap kahit nilumpo nila ang buhay ko." Napakapit si Lira sa gilid ng pinto. Ang galit, awa, lungkot at pananabik ay sabay-sabay na bumuhos sa dibdib niya. Gusto niyang sabihin, "Bakit ngayon ka lang?" Gusto niyang itanong kung ilang kaarawan niya ang hinanap nito, ilang gabi itong umiyak, ilang beses nitong piniling lumaban. Ngulit sa unang sandali, wala siyang nasabi.
Napaatras siya ng isang hakbang, hindi dahil ayaw niyang makilala ang ama niya, kundi dahil masyadong mabigat ang katotohanan iyon para yakapin sa unang pagkikita. Sa labas ng silid, habang nakabukas pa ang pinto at tahimik na umiiyak si Elias, tumunog ang cellphone ni Driven. Sinagot niya iyon at agad nanigas ang mukha. Nasabi na kay Octavia, mahina niyang sabi kay Attorney Severino. Sa kabilang linya, mula sa isang malamig at marangyang opisina sa Maynila, may babaeng nakasuot ng mamahaling alahas ang nakatayo sa harap ng bintana. Si Octavia Valdoria. Hawak niya ang litratong ipinadala mula sa mansyon. Si Lira, nakatayo sa ilalim ng lumang litrato ni Marieta. Naningkit ang mga mata ni Octavia. "Ma'am," sabi ng boses sa telepono. Nahanap na po nila ang babae. Dahan-dahang ibinaba ni Octavia ang litrato sa mesa. Walang takot sa mukha niya. Wala ring pagsisisi. Tanging malamig na galit ang naroon. "Kung anak siya ni Elias," sabi niya, "burahin ninyo siya sa mata ng batas bago pa siya makapagsalita." Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito ng kwento ni Lira, mas lalalim ang sugat na nabuksan sa mansyon ng mga Valdoria dahil minsan, hindi sapat na malaman mo ang katotohanan. Kailangan mo rin itong ipaglaban sa harap ng mga taong matagal nang yumaman sa kasinungalingan. Hindi agad nakatulog si Lira Amavel matapos ang unang pagkikita nila ni Elias Valdoria. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa tabi ng bintana ng maliit nilang bahay sa San Isidro, nakatingin sa madilim na eskinita na dati ay puno lang ng amoy palengke, ulan at pagod. Pero ngayon, kahit pareho pa rin ang lugar, parang iba na ang bigat ng hangin. Para bang bawat anino sa labas ay may dalang tanyong, bawat yabag ay maaaring tauhan ni Octavia, at bawat katahimikan ay may nakatagong panganib. Nasa loob si Lola Imelda, mahimbing na natutulog matapos inumin ang gamot. Mas maayos na ang paghinga nito, pero hindi pa rin ganon kalakas. Sa gilid ng mesa, nakalagay ang maliit na supot ng gamot, ilang resibo, at ang lumang litrato ni Marieta na hawak ni Lira mula sa mansyon. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng nasa litrato, ang ina niyang buong buhay niyang nakilala bilang mahirap, tahimik at laging pagod, ay minsang tumayo sa loob ng isang mansyon, minahal ng isang Valdoria, at pagkatapos ay winasak ng mga taong takot mawalan ng kapangyarihan. "Ate Lira," mahinang tawag si Obet mula sa labas ng bintana. "Gising ka pa?" Napalingon siya. Nakadungo si Obet, bitbit ang maliit na supot ng pandesal na ibinigay ni Mang Odon. Mas malinis na ito ngayon kaysa dati dahil ilang linggo na itong pinatutuloy ni Sister Adelfa sa munting silid sa likod ng simbahan. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Lira habang binubuksan ang pinto. "May nakita akong lalaki sa kanto kanina, parang yung dating sumusunod sa inyo, nakakap. Tapos tumawag sa cellphone habang nakatingin dito." Namlamig si Lira. "Nasaan na?" "Umalis nung nakita akong nakatingin. Pero ate, delikado ba kayo?" Pinilit niyang ngumiti. "Hindi ko alam, pero salamat dahil sinabi mo." Umalis si Obet, pero lalong bumigat ang kaba ni Lira. Hindi pa man nagsisimula ang legal na laban, gumagalaw na ang mga gustong manahimik siya. Kinabukasan, pumunta sa bahay nila sina Attorney Severino, Draven Soler at Tadeo. Hindi sila dumala ng magagarang sasakyan para hindi makatawag pansin. Simple ang damit ni Draven, at si Attorney Severino naman ay may hawak na lumang leather bag na halos kasing tanda ng mga dokumentong dala niya. "Lira," sabi ng abogado habang nakaupo sa maliit nilang lamesa, "kailangan nating maging maingat." Mabilis kumilos si Octavia. May mga koneksyon siya sa korte, sa negosyo at sa media. Kapag nauna siyang gumawa ng kwento, ikaw ang lalabas na manluloko. "Pero may ebidensya tayo," sabi ni Lira. "May ebidensya tayo," sagot ni Draven. "Pero ang ebidensya, kailangang ilaban. At habang nilalaban, sisirain kanila sa publiko." Tahimik na nakikinig si Lola Imelda mula sa higaan. Nang marinig niya ang pangalan ni Octavia, napapikit siya na parang may lumang bangungot na bumalik.
Ano ang gusto nilang palabasin? Tanong ni Tadeo. Na si Lira ay nagpapanggap na anak ni Elias para makakuha ng pera, na ang mga sobreng ipinadala ay bahagi raw ng panlilinlang, na ginamit daw niya ang sakit ni Imelda para mangikil. Napakumyum ang kamay ni Lira. Ginamit ko ang pera para buhayin si Lola. Alam namin, mahinang sabi ni Draven, pero ang mga masasamang tao, hindi kailangang totoo ang sabihin. Kailangan lang nilang mauna. Hindi nagkamali si Draven. Pagkalipas lamang ng 2 araw, kumalat sa palengke ang balita. May mga litrato ni Lira sa lumang mansyon ng Valdoria na ipinapakita ni Menandro sa ilang tindera. Sa barangay hall naman, narinig ng ilan na sinabi ni Kapitan Brontes na may kasong estafa raw na aarang ihayin laban sa isang dalagang tumanggap ng malaking pera mula sa mayamang matanda. Hindi ba sinabi ko na? Sigaw ng Virgie sa harap ng tindahan ng isda. Hindi normal na biglang gumanda ang buhay niyan. May ginagawang kalokohan niyan. Nadaanan si Lira roon habang bibili sana ng gulay. Natahimik ang mga tao nang makita siya. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba naman ay hindi nagtago ng mapanghusgang titig. Lumapit si Virgie sa kanya. "Oh, Lira, totoo bang tagapagmana ka na raw? Baka naman pati apelido mo ay inutang mo lang." Naramdaman ni Lira ang panginginig ng dibdib niya, pero hindi na siya yumuko gaya ng dati. Tumingin siya ng diretso kay Virgie. "Kung may gusto kang malaman, hintayin mo sa korte," sabi niya. Doon kasi may parusa ang kasinungalingan. Nagulat si Virgie sa sagot niya. Hindi sanay ang mga tao na lumalaban si Lira. Sa kabila ng paninira, hindi pinili ni Lira na magtago. Ipinagpatuloy niya ang caregiving class tuwing weekend. Kahit may ilang kaklase siyang bumubulong, nanatili siyang pumakasok. Tinuruan siya ni Sister Adelpha kung paano magpalit ng bendahe, paano mag-alalay ng pasyente, at paano makinig sa taong may sakit nang hindi nauuna ang awa. Isang hapon matapos ang klase, tinawag siya ni Sister Adelpha. "Lira, naririnig ko ang usap-usapan," sabi ng madre. Nayuko siya. "Pasensya na po kung nadadamay ang training center. Hindi kita tinawag para pagalitan. Tinawag kita para ipaalala na kapag may katotohanan kang dala, huwag mong hayaang ikahiya mo ang sugat na pinanggalingan nito." Napatingin si Lira sa kanya. "May mga taong gustong palabasin kang sakim dahil mahirap ka, pero ang dignidad hindi nasusukat sa bahay na tinitirhan mo. Nasusukat ito kung paano ka tumayo kapag tinatapakan ka." Dinala ni Lira ang mga salitang iyon hanggang sa araw ng unang hearing. Sa korte sa bayan, punung-puno ang silid. Naroon sina Virgie at Menandro, halatang sabik makakita ng kahihiyaan. Naroon din si Kapitan Brontes na nakangiti na parang siya ang may kontrol sa lahat. Sa isang hanay naman, nakaupo sina Nurse Calista, si Sister Adelpha, Mang Odon at si Obet na suot ang malinis na polo na hiniram niya sa simbahan. Si Tadeo ay tahimik na nakaupo sa likod ni Lira, handang umalalay kung manghihina siya. Pagpasok ni Octavia Valdoria, ibinaga ang hangin sa loob ng korte. Matangkad siya, elegante at malamig ang mukha. Suot niya ang alahas na kumikislap sa ilaw pero ang mga mata niya ay parang walang init. Sa tabi niya ang 2 abogado at sa likod nila ay isang lalaking nakasuit na ipinakilalang bilang Dr. Marius Fuentebella, ang dating doktor ng pamilya Valdoria. Tumingin si Octavia kay Lira mula ulo hanggang paa. Walang salita pero ramdam ni Lira ang pangmamaliit. Nagsimula ang hearing. Ipinresenta ng kampo ni Octavia ang kanilang unang depensa, na si Lira raw ay walang sapat na dokumentong magpapatunay na anak siya ni Elias at ang mga sobre na natanggap niya ay maaaring ginamit upang gumawa ng istorya. Tinawag pa siyang isang babaeng galing sa palengke na biglang nangarap maging bahagi ng isang pamilya na hindi niya kauri. Napakuyom ng kamay ni Tadeo nang marinig iyon, pero si Lira, kahit nanginginig ang tuhod niya, nanatiling nakaupo at nakatingin sa harap. Tumayo si Attorney Severino. Matanda na siya pero buo ang boses. "Your Honor," sabi niya, "ang kahirapan ng aking kliyente ay hindi ebidensya laban sa kanya.
Hindi rin ebidensya ng kasinungalingan ang kanyang pagiging tahimik ng loob ng maraming taon. Ang katahimikang iyon ay bunga ng pananakot, pandaraya at pagnanakaw ng katotohanan. Isa-isa ipinakita ni Attorney Severino ang mga unang dokumento, medical record ni Marieta, lumang resibo ng ospital noong ipinanganak si Lira at kopya ng punit na birth certificate na matagal itinago ni Lola Imelda. Ngunit kinwestiyon yon ng abogado ni Octavia. Madaling gumawa ng papel, lalo na kung may motibong makakuha ng mana. Doon tinawag si Nurse Calista bilang saksi. Nang umupo sa witness stand, halata ang kaba sa mga kamay niya. Pero nang tumingin siya kay Lira, tumatag ang boses niya. Kilala ko si Marieta Amabel. Ako ang tumulong sa kanya noong nagbubuntis siya. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya manloloko. Takot siya noon, oo. Pero hindi sa kahirapan. Takot siya sa mga taong gustong kunin ang anak niya bago pa man ito maisilang. Nagkaroon ng bulong-bulong sa loob ng korte. May sinabi bang Marieta kung sino ang ama ng bata? Tanong ni Attorney Severino. Tumanggo si Nurse Calista. Naningilid ang luha. Elias Valdoria. Napatingin si Lira kay Octavia. Walang pagbabago sa mukha nito, pero nakita niya ang bahagyang paggalaw ng panga nito, parang pinipigilan ang galit. Sumunod na tumayo si Obet. Maraming natawa nang makita ang batang payat na saksi. May narinig pang bumulong. Batang kalye lang yan, pero nang magsalita si Obet, natahimik ang ilan. Nakita ko po yung unang sobre, sabi niya. Iniwan po sa ilalim ng pinto nila Ate Lira. Hindi po siya naghahanap ng pera. Hindi po siya nagpasikat. Umiiyak nga po siya noon kasi akala niya masama yung pera. Pero ginamit niya po iyon kay Lola Imelda. Hindi po siya bumili ng alahas. Hindi po siya bumili ng cellphone. Gamot po ang binili niya. Napayuko si Lira. Pinipigilan ang luha. Hindi niya inakalang ang batang minsan niyang binigyan ng tinapay ang magiging isa sa mga magtatanggol ng dignidad niya. Pagkatapos ni Obet, tumayo si Draven Soler. Dala niya ang mga audit report ng Valboria Holdings. Sa tulong ng mga dokumento, ipinakita niya na habang comatose si Elias, may mga shares na nailipat sa pangalan ni Octavia gamit ang board resolutions na may kahina-hinalang pirma. Ang ilang pirma ni Elias sa dokumentong ito, paliwanag ni Draven, ay lumabas sa petsang siya ay nasa intensive care at medically unable to sign. May bank movement din na nagpapakitang malaking halaga ang nailipat sa account ng ilang empleyado at consultant pagkatapos maisagawa ang transfer. Nang banggitin ng consultant, napatingin ang lahat kay Dr. Marius. Nagbago ang kulay ng mukha nito. Ngunit hindi pa doon natapos ang araw. Pinatawag ng korte si Elias para sa susunod na pagdinig. Nang marinig iyon, tumayo agad ang abogado ni Octavia. Your Honor, Mr. Elias Valdoria is mentally unstable. His testimony cannot be trusted. Napatayo si Lira sa galit. Hindi ninyo pwedeng sabihin yan. Hinawakan siya ni Tadeo sa braso. Lira? Pinaupo siya ng hukom, ngunit nakita ng lahat ang sakit sa mukha niya. Hindi pa man niya lubos na pinapatawad si Elias, hindi niya kayang hayaang tawagin itong baliw ng mga taong kumulong sa kanya sa sariling katahimikan. Pag-uwi nila ng gabing iyon, hindi nagsalita si Lira. Umupo siya sa tabi ni Lola Imelda habang tahimik na umiiyak. Matagal bago hinawakan ng matanda ang kamay niya. Anak, sabi ni Lola Imelda, may kailangan na akong ibigay sa'yo. Mula sa ilalim ng higaan, inilabas nito ang lumang kahon na matagal nang ipinagbabawal buksan. Naninginig ang kamay ni Lola Imelda habang inaabot ang susi. Dapat noon pa, sabi ng matanda, pero natakot ako. Natakot akong kapag binuksan mo ito, hanapin mo sila at mawala ka rin sa akin. Hindi agad kinuha ni Lira ang susi. Ano ang laman nito, Lola? Ang huling boses ng nanay mo at ang unang patunay na hindi siya nagsinungaling. Binuksan nila ang kahon. Sa loob, may ilang lumang liham, litrato, resibo ng ospital at isang maliit na cassette tape na nakabalot sa panyo. May liham si Marieta para kay Elias, sulat kamay, hindi kailanman na ipadala. Binasa ito ni Lira ng dahan-dahan. Elias, hindi ako tumakas dahil ayaw kitang harapin. Pinalayas nila ako. Pinagbintangan nila akong magnanakaw, pero ang pinakamabigat, sinabi nilang kapag hinanap kita,
mawawala ang anak natin. Kung mabasa mo ito, alamin mong hindi ako humiling ng yanan. Ang gusto ko lang ay makilala mo si Lyra. Doon tuluyang napahagulgol si Lyra. Hindi na iyon galit lamang. Iyon ay pagluluksa para sa inang namatay na dala ang katotohanang hindi pinaniwalaan ng mundo. Kinabukasan, dinala nila ang cassette tape kay Attorney Severino. Pinadigitize ito ni Driven sa isang trusted technician at nang marinig nila ang laman, tumayo ang balahibo ni Lyra. Boses ni Octavia. Malamig, klaro, walang pagsisisi. Ilabas ninyo si Marieta bago pa malaman ni Papa. Sabihin ninyo kay Elias ninakawan tayo at siguraduhin ninyong kung manganak man siya, walang Valdoria nakikilala sa batang iyon. May isa pang boses ng lalaki, maaaring tauhan. Paano kung hanapin siya ni Sir Elias? Gawan ninyo ng paraan. Kapag kailangan, ipakita ninyong hindi na siya dapat paniwalaan. Nanginginig si Lyra habang pakikinggan iyon. Si Tadeo naman ay tahimik na nakatayo sa tabi niya, halos hindi rin makapagsalita. Si Attorney Severino naman ay nakapikit, parang bawat salita sa tape ay kutsilyong nagpapaalala sa pagkukulang niya noon. Sa susunod na hearing, dinala ang tape bilang ebidensya. Sinuri muna ito, kinonfirma ng technician ang authenticity at pinahantulutan ng hukom na ipatugtog ang bahagi nito sa korte. Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Octavia sa silid, nawala ang kayabangang dala ng kampo niya. Nakatitig si Lyra kay Octavia habang tumutunog ang sariling boses nito mula sa lumang recording. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang manipis na bitak sa malamig nitong mukha. Hindi boses ko yan. Sabi ni Octavia, pero hindi buo ang tono niya. Tumayo si Dr. Marius Fuentebela, pawisan at nanginginig. Marahil dahil alam niyang malapit na ring mabuksan ang bahagi niya sa kasinungalingan. Nang tanungin siya ng hukom tungkol sa medical reports ni Elias, bumigay siya. Binayaran ako, sabi niya. Halos pabulong. Binayaran ako para palitawin na delusyonal si Elias pagkatapos niyang magising. Hindi ko alam ang lahat noong una, pero tinuloy ko dahil natakot akong mawalan ng lisensya at pera. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng korte. Si Octavia ay tumayo, galit na galit. Sinungaling ka, sigaw niya kay Dr. Marius. Ngumit huli na. Kapag ang kasinungalingan ay nagsisimulang mabutas, hindi na kayang takpan ng sigaw ang lahat. Sa dulo ng pagdinig, ipinag-utas ng korte ang pansamantalang freeze sa ilang ari-arian at accounts na konektado sa disputed shares ng Valdoria Holdings. Inatasan din ang mas malalim na investigasyon laban kay Octavia, Dr. Marius at iba pang kasabwat sa posibleng fraud, coercion at falsification. At pagkatapos, dumating ang sandaling hindi malilimutan ni Lyra. Binuksan ang pinto sa likod ng korte. Pumasok si Elias Valdoria sakay ng wheelchair, tinutulak ng isang caregiver. Payat pa rin siya, nanginginig ang kamay, ngunit maayos ang suot at malinaw ang mga mata. Tumahimik ang buong silid. Tumingin siya kay Lyra bago humarap sa hukom. Sa boses na mabagal ngunit buo, nagsalita siya. Si Lyra ang anak ko, at si Marieta ang babaeng minahal ko. Inagaw sa amin ang panahon pero hindi ninyo maaagaw ang katotohanan. Napayuko si Lyra habang umaagos ang luha niya. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa buo ang pamilya. Hindi pa lubusang naghihilom ang sugat. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya ang dalagang tahimik na pinagbibintanan, pinagtatawanan at itinutulak sa gilid ng mundo. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mga kamera, bulong ng mga tao at mabibigat na tinig. Ngunit hindi na siya yumuko. Nasa likod niya si Tadeo, nasa gilid niya si Attorney Severino at Draven. Sa di kalayuan, nakatayo sina Nurse Calista, Sister Adelpha, Mang Odon at Obet. At sa loob ng courthouse, naiwan si Octavia Valdoria na nakaupo sa mamahaling damit niya. Unang beses na hindi na siya mukhang reyna ng kanilang pangalan, kundi babaeng unti-unting hinahabol ng sarili niyang kasalanan.
Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Narating na natin ang bahagi kung saan hindi na sapat ang lumuha, hindi na sapat ang lumaban at hindi na rin sapat ang manalo sa korte. Dahil ang tunay na wakas ng isang masakit na kwento ay hindi lang pagbagsak ng mga kontrabida, kundi ang pagbangon ng mga taong matagal nang pinagkaitan ng kapayapaan. Pagkatapos ng araw na humarap si Elias Valdoria sa korte at sinabi sa buong silid na si Lyra Amavel ang kanyang anak, hindi agad naging tahimik ang buhay nila. Hindi iyon katulad ng mga kwentong kinabukasan ay may masayang handaan na agad. May marangyang bahay at lahat ng sugat ay biglang naghilom. Sa totoong buhay, kahit ang katotohanan ay kailangang dumaan sa proseso. May mga dokumentong kailangang patunayan, may mga testigo pang kailangang humarap, may mga papeles na kailangang pirmahan, at may mga pusong hindi agad marunong magtiwala muli. Bumalik si Lyra sa maliit nilang paupahang bahay sa San Isidro matapos ang pagdinig. Naroon pa rin ang lumang mesa, ang banig ni Lola Imelda, ang pader na may bahid ng ulan at ang bubong na ilang beses nang tinapalan ni Tadeo gamit ang lumang yero. Ngunit iba na ang pakiramdam niya habang pumapasok sa loob. Dati ang bahay na iyon ay simbolo ng kahirapan. Ngayon, para sa kanya, iyon ang lugar kung saan siya natutong hindi ibenta ang sarili kahit gutom, hindi yumuko kahit pinahiya, at hindi mawalan ng puso kahit ulit-ulit na pinagkaitan. "Anak," tawag ni Lola Imelda sa kama, "kumain ka muna. Mula kanina wala ka pang laman ang tiyan." Umupo si Lyra sa tabi nito at hinawakan ng kamay ng matanda. "La, natatakot pa rin ako." "Sa ano?" "Sa lahat. Sa apelidong biglang nakakabit sa akin, sa perang hindi ko naman kinalakihan, sa mga taong biglang tatawag sa aking na anak ng mayaman, sa tatay na gusto kong yakapin pero hindi ko pa rin lubos na kilala." Mahinang pinisil ni Lola Imelda ang kamay niya. "Hindi mo kailangang maging Valdoria agad. Naging Lyra ka muna bago ka naging anak ni Elias. Huwag mong kalilimutan yun." Iyon ang pinanghawakan ni Lyra sa mga sumunod na buwan. Nagpatuloy ng kaso laban kay Octavia Valdoria. Mas marami pang lumabas na ebidensya mula sa dating empleyado ng Valdoria Holdings. May mga peking board resolutions, maling paggamit ng pirma ni Elias habang nasa koma, at mga bank transfer na dumaan sa pangalan ng ilang kasabwat. Si Draven Soler ang nagsikap buuin ang trail ng pera. Halos gabi-gabi ito nagtatrabaho kasama si Attorney Severino para isaayos ang bawat resibo, bawat petsa at bawat pangalan. Isang gabi sa opisina ni Attorney Severino, nadatnan ni Lyra si Draven na nakayuko sa mga papel, may malamig ng kape sa gilid. "Hindi ka pa umuuwi?" tanong ni Lyra. Napatingin si Draven at ngumiti ng pagod. "Hindi pa tapos ang pera. Kapag nahanap mo kung saan dumaan ang pera, nahanap mo rin kung sino ang nagsinungaling." "Bakit parang personal sa iyo ang laban na to?" Natahimik si Draven, ilang sandali bago sumagot. "Nung bata ako, empleyado ng kumpanya ang tatay ko. Nang magsimulang dayain ng accounts, siya ang pinagbintangan para may mapagbalingan. Nawalan siya ng trabaho, pangalan at loob. Namatay siyang dala ang hiya ng kasalanang hindi niya ginawa." Nabuntong hininga si Lyra. "Kaya pala. Kaya hindi lang para sa iyo to. Para rin sa lahat ng taong tinapakan ng pangalan ng Valdoria habang si Octavia ang may hawak nito." Samantala, si Kapitan Brontes ay unti-unti ring nawalan ng kapit sa bayan. Dahil sa investigasyon, lumabas na tumanggap siya ng pera mula sa mga taong konektado kay Octavia, kapalit ng paniniktik kay Lyra at pagpapakalat ng paninirang puri. May mga residente ring nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa pananakot niya, sa pautang na may kapalit na pabor, at sa mga babaeng minamaliit niya kapag sila'y gipit. Sa barangay hall, nang ipatawag siya para sa hearing, hindi na siya kasing yabang tulad noon. Nandoon si Lyra, hindi para maghigante, kundi para magsalita. "Kapitan," sabi ng opisyal na nagsisiyasat, "totoo bang inutusan ninyo sina Menandro at Virgie na bantayan si Lyra Amavel?" Namumutla si Brontes. "Hindi ganun yon. Concern lang ako bilang kapitan." Tumayo si Virgie sa gilid, nanginginig ang labi. Hindi na ito makatingin kay Lyra. "Kami po ang inutusan.
Binigyan kami ng pera. Akala namin chismis lang. Hindi namin alam na ganito kalaki. Napatingin si Menandro sa sahig. Pasensya ka na Lira, mali kami. Dati, siguro isasabog si Lira sa galit. Ngulit sa sandaling iyon, ang naramdaman niya ay pagod. Pagod sa mga taong ginawang libangan ang pagkasira ng pangalan niya. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad dahil natalo kayo. Humingi kayo ng tawad dahil may mga mahihirap na tulad ko na hindi na nakakabangon kapag sinira niyo ang pangalan. Ilang linggo matapos iyon, natanggal sa pwesto si Kapitan Brontes. Si Aling Serpina naman, matapos mabuking na siya pala ang may iligal na pagbebenta ng ilang gamot sa butika at ginamit lamang ang pangalan ni Lira para takpan ang nawawala sa stockroom, napilitang isara ang butika. Sa harap ng ilang residente, lumapit ito kay Lira, halos hindi maitaas ang muka. Lira, pinagbintangan kita. Alam kong hindi sapat ang sorry. Tama po kayo, hindi sapat. Pero sana sa susunod, bago kayo manira ng mahirap, tandaan nyo na may buhay sa likod ng bawat pangalan. Sa Maynila, mas mabigat ang naging hatol kay Octavia. Matapos ang mahabang proseso, napatunayan ng falsification, fraud at grave coercion. Hindi man agad natapos lahat ng apela at usaping legal, malinaw ang naging pasya. Hindi na siya maaaring humawak sa Valdoria Holdings at sasampahan pa siya ng karagdagang kaso kuanay sa pananakit at pagbabanta noon kay Marieta at Elias. Si Dr. Marius Fuentebella naman ay nawalan ng lisensya at naging state witness kapalit ng buong testimonya tungkol sa mga peking medical report na ginamit labang kay Elias. Nang narinig ni Lira ang balita tungkol sa hatol, hindi siya tumalon sa saya. Tahimik lang siyang naupo sa labas ng care facility kung saan nagpapagaling pa rin si Elias. Nasa tabi niya si Tadeo, may dalang 2 tasang kape. Hindi ka masaya? Tanong ni Tadeo. Hindi ko alam. Akala ko kapag naparusahan sila gagaan agad. Hindi ganun gumaling ang sugat. Tumanggo siya. Pero kahit papaano, hindi na sila malayang manakit. Iyon ang unang tunay na ginhawa. Lumipas ang 1 taon. Sa tulong ng DNA test, lumang dokumento, testimonya ni Nurse Calista at ebidensyang inilahad sa korte, opisyal na kinilala si Lira bilang anak ni Elias Vandoria. Ngunit sa kabila ng pagkilalang iyon, hindi niya agad ginamit ang Valdoria bilang kalasag. Ipinagpatuloy niya ang caregiving course hanggang matapos na ito. Sa graduation, suot niya ang simpleng puting uniforme, habang nasa unahan si Lola Imelda na nakasakay sa wheelchair, ngunit nakangiti ng buong pagmamalaki. Nasa kabi ni Lola Imelda ay si Elias. Mahina pa rin ang katawan, pero mas maayos na ang kulay ng mukha. Nang tawagin ang pangalan ni Lira, unang tumayo si Lola Imelda kahit hirap at si Elias naman ay napaiyak habang pumapalakpak. Pagkatapos ng programa, lumapit si Elias kay Lira. May hawak siyang maliit na kahon. Ano po ito? Tanong ni Lira. Hindi alahas. Sabi ni Elias, bahagyang nakangiti. Ayaw kong isipin mong sinusubukan kong bilhin ang mga nawala sa atin. Binuksan ni Lira ang kahon. Nasa loob ang BB bracelet na may pangalan niya, ang hawak ni Elias noong una silang magkita. Matagal ko itong itinago, sabi ni Elias. Noong mga panahong sinasabi nilang wala akong anak, ito ang hawak ko para hindi ako maniwala sa kanila. Hindi agad nagsalita si Lira. Hinawakan niya ang bracelet at naramdaman ng bigat ng mga taong nawala. Hindi ko pa rin alam kung paano maging anak mo. Hindi ko rin alam kung paano maging ama sa anak na ninakaw sa akin ng panahon, sagot ni Elias. Pero kung papayag ka, araw-araw tayong matututo. Doon unang hinawakan ni Lira ang kamay niya nang hindi nag-aalinlangan. Hindi pa rin niya agad tinawag na Papa si Elias. Sa mga unang buwan, Sir Elias pa rin minsan ang lumalabas sa bibig niya kapag naiilang. Minsan, Tay Elias. Minsan, wala. Simpleng ngiti lang. Hindi nagreklamo si Elias. Tinanggap niya ang bawat maliit na hakbang. Magkasama silang kumakain ng tahimik. Binabasa nila ang mga lumang liham ni Marieta. Pinapakinggan ni Elias ang kwento ng pagkabata ni Lira. Ang mga kaarawang walang handa, ang unang trabahong pinasukan niya, ang mga gabing iniisip niyang baka hindi na dumising si Lola Imelda. Sa bawat kwento, umiiyak si Elias. Isang araw, dinala nila si Elias sa puntod ni Marieta. Kasama nila si Lola Imelda, Tadeo,
Nurse Calista at Attorney Severino. Tahimik ang sementeryo at sariwa ang mga puting bulaklak na inilagay ni Lira sa lapida. Lumapit si Elias sa puntod, hawak ang larawan ni Marieta noong nasa mansyon pa ito. Marieta, nanginginig diyang sabi, "Patawarin mo ako. Hindi kita na ipaglaban noong kailangan mo ako. Pero ipinapangako kong ang anak natin, hindi ko na hahayaang muling burahin." Tumulo ang luha ni Lira. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Elias. Matagal siyang nanahimik bago bumulbol. "Tay." Napalingon si Elias, para bang sa isang salita, may buong buhay na bumalik sa kanya. "Anong sabi mo, anak?" Huminga ng malalim si Lira. "Tay, uuwi na tayo mamaya. Baka malamig na si Lola." Umiyak si Elias, hindi na pinipigilan. Hindi iyon ang granding esena. Walang musika, walang palakpakan. Pero para sa kanilang dalawa, iyon ang simula ng pamilyang hindi na nakatayo sa lihim. Pagkaraan ng 2 taon, ginamit ni Lira ang bahagi ng mana hindi para magtayo ng mansyon o bumili ng luho. Itinatag niya ang Marieta House, isang tahanan para sa mga babaeng kasambahay, ina at dalagang pinalayas, inabuso o pinagbintangan ng mga amo at pamilyang may kapangyarihan. Ang dating bodega ng Valdoria Estate ay inayos at ginawang malinis na shelter na may maliit na clinic, counseling room at training area. Si Sister Adelfa ang tumulong sa pamamahala ng shelter. Si Nurse Calista naman ang namahala sa health clinic. Si Draven ang naging finance consultant upang siguraduhin walang perang mawawala at walang mahirap na muling gagamitin. At Attorney Severino naman, kahit matanda na, nagbigay ng libreng legal consultation 1 beses bawat linggo. Si Obet na dating batang natutulog sa tabi ng kariton ay naging eskolar ng Marieta House. Sa unang araw niya sa paaralan, suot niya ang bagong uniforme at dala ang bag na regalo ni Lira. "Ate Lira," sabi ni Obet habang nahihiya, "kapag yumaman ako, bibili rin ako ng maraming pandesal para sa mga batang gutom." Napatawa si Lira at ginulo ang buhok niya. "Hindi mo kailangang yumaman muna para tumulong. Magsimula ka sa pagiging mabuting tao." Si Tadeo naman ay nanatili sa tabi ni Lira, hindi bilang lalaking sumalo sa kanya dahil mahina siya, kundi bilang taong sumabay sa lakad niya habang lumalakas siya. Hindi minamadali ni Tadeo ang pagmamahal. Tinulungan niyang maghatid ng relief goods, mag-ayos ng bubong ng shelter, at minsan ay magluto ng lugot para sa mga batang kasama ng mga babaeng tumutuloy sa roon. Isang gabi, habang nasa labas sila ng Marieta House, pinapanood ang mga batang naglalaro. Tumingin si Tadeo kay Lira. "Dati tinatanong kita kung may uuwian ka pang pagkain para sa sarili mo." Napangiti si Lira. "Naalala mo pa yon?" "Oo, kasi doon ko unang inisip na sobra kang sanay unahin ng iba. At ngayon? Ngayon natutuwa akong natututo ka ng isama ang sarili mo sa mga inililigtas mo." Hindi agad sumagot si Lira. Tumingin siya sa liwanag mula sa loob ng shelter, kung saan naroon si Lola Imelda na nakikipagkwentuhan kay Elias. Mahina na ang lola niya, pero payapa ang mukha nito. Si Elias naman ay tumatawa habang pinapakinggan ang kwento ni Mang Odon tungkol sa panaderiyang unti-unti ring bumangon dahil tinulungan ng foundation na mag-supply ng tinapay sa feeding program. "Hindi ko na hinahanap ang dating buhay ko," Sabi ni Lira. "Pero hindi ko rin kinakalimutan. Kasi kung kakalimutan ko, baka makalimutan ko kung bakit ko ginagawa ito." Sa 3rd anibersaryo ng Marieta House, nagdaos sila ng simpleng programa. Walang magarang chandelier, walang pulang carpet, walang mayayamang bisitang dumating para magpasikat. Ang naroon ay mga babaeng natulungang makapagsimula muli, mga batang nabigyan ng pagkain at paaralan, mga dating empleyadong napatunayang hindi pala sila magnanakaw, at mga taong minsang hindi pinakinggan ng mundo. Sa entablado, tumayo si Lira. Suot niya ang simpleng damit na kulay puti at sa kanyang kamay ay hawak ang unang sobre na natanggap niya noon. Luma na ito, medyo kupas na, pero maingat niyang itinago. "Tandang-tanda ko pa ang gabing dumating ito. Takot na takot ako. Akala ko may kapalit na masama.
Akala ko may panibagong paraan na naman ang mundo para saktan kami. Pero ang sobre na ito ang naging simula ng pagbukas ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa pamilya ko. Tahimik ang lahat. Pero hindi pera ang nagligtas sa akin. Pagpapatuloy niya. Ang nagligtas sa akin ay ang lakas na harapin kung saan galing ang sugat. Ang tulong ay pwedeng magbukas ng pinto, pero tayo pa rin ang kailangang humakbang papasok. Sa harap, nakaupo si Lola Imelda, may kumot sa balikat at luha sa mata. Katabi nito si Elias, hawak ang kamay ng matanda. Sa gilid naman nakatayo si Tadeo, tahimik na nakangiti. Si Obet naman ay umakyat sa entablado matapos ang talumpati at binasa ang liham ng pasasalamat bilang unang skola ng foundation. Salamat po kay Ate Lira, dahil tinuruan niya po ako na kahit galing ka sa kalye, hindi ibig sabihin doon matatapos ang buhay mo. Maraming umiyak sa gabing iyon. Pagkatapos ng programa, pumasok si Lira sa maliit na silid kung saan nakasabit ang larawan ni Marieta. Sa ilalim nito ay inilagay niya ang lumang sobre sa isang frame, katabi ng baby bracelet na minsang pinanghawakan ni Elias. Lumapit si Elias sa likod niya. Proud siguro ang nanay mo, sabi nito. Tumanggo si Lira. Sana nga tay. Sumunod na pumasok si Lola Imelda, alalay ni Tadeo. Mahina man, pinilit nitong lumapit kay Lira at yakapin ng kanyang apo. Natupad mo anak, hindi ka lang nakabangon, marami kang isinama. Inakap ni Lira ang kanyang lola at ama. Sa unang pagkakataon, wala na siyang hinaanap na pangalan, bahay o lihim. Ang dating dalagang linggo-linggo na nakakatanggap ng sobre na puno ng pera ay hindi na nabubuhay sa tanong kung sino ang nagpadala. Nabubuhay na siya ngayon sa sagot na ang katotohanan kapag ipinaglaban ay kayang gawing tahanan ang dating sugat. At sa huling liwanag ng gabing iyon, habang bukas ang pinto ng Marieta House para sa mga taong nangangailangan, alam ni Lira na tapos na ang lumang kabanata ng takot. Ang natitira ay isang buhay na hindi na binubuo ng lihim kundi ng pag-ibig, hustisya, pamilya at pagpapatawad na piniling ibigay sa tamang panahon.